Repakol, kung bago ka lang dito sa channel ko, ako nga pala si Kuya Totoy. Nagbabasa ako ng mga horror stories at mga dark histories dito sa aking channel. Kung gusto mo ng mga ganong content, don't forget to subscribe at i-click mo na ang notification bell para updated ka every time na mag-a-upload ako. Simulan na natin ang kwentuhan ngayong araw. Serye FM. Habang tumatagal, napapansin ko ang pag-iiba ng kilos ni Celeste. Madalas ko siyang nakikita na nagsasalita na mag-isa. Minsan naman ay narinig ko siyang tumatawa. Kapag tatanungin ko siya kung bakit, ang sasabihin lang niya, "Wala po." Tapos parang babalingan niya yung mga laruan niya at magpapatuloy ito sa paglalaro niya. Hindi ko rin maintindihan kung ano ang nangyayari sa kanya. There was a time na bigla niya akong ginigising while telling me na natatakot daw siya kasi may gusto raw kumuha sa kanya. Inisip ko na baka normal na panaginip lang yon ng mga bata or effect lang ng mga pananakot ng mga matatanda sa kanila. Pero hindi iyon ang naging huli. Sa pagsapit ng dilim, may mga kwento kang maririnig. Kwento ng takot na magpapanginig sa iyong dibdib. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagkaganap sa Kilabot Pinoy Horror Stories. Magandang araw po sa inyo, Kuya Totoy. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Clara. "27 years old at meron akong isang anak. She is my adopted daughter. I was 20 years old nung ibinigay siya sa akin. Hindi naman sa akin iba ang totoo niyang ina. She is my friend. A high school friend. Yung buhay ng totoong nanay ng anak ko ay parang sa pelikula lang. Typical story na halos walang kaibahan sa kwento ng iba. Umibig, binigay lahat, hanggang sa mabuntis ng kanyang boyfriend. But it end up na halos isumpa at hindi matanggap ng mga magulang niya ang nangyari sa kanya. Nag-aaral pa ako noong mga panahong tinanggap ko si Celeste, hindi tunay na pangalan ng anak ko. Pero hindi sa pagmamayabang, may kaya naman ang pamilya ko, Kuya Totoy. Kaya suportadong tinanggap rin ng mga magulang ko ang bata. My little Celeste is legally mine. As in lahat ng papeles na nandoon ang pangalan niya, ay ako ang legal niyang ina. Habang lumalaki si Celeste, mas lalo ko siyang minamahal, Kuya Totoy. Mas lalo akong nagkakaroon ng drive sa buhay para maging successful kasama siya. Mas lalo kong pinagdoble yung craving ko sa mas masaganang buhay para sa kanya, Kuya Totoy. Until her 5th birthday happened, everything was perfect. And lahat talaga ay masaya. Ginanap namin ang birthday celebration niya sa Cebu, kung saan doon nakabili ang parents ko ng isang private property. That feeling na sobrang saya ko para sa kanya kahit na hindi naman talaga ako ang totoo niyang ina.
After the celebration, we decided na extend ang stay namin since holiday rin naman. Gabi na at tapos na kaming mag-dinner nung time na yun. Buong family ko ay nasa sala. Ako naman, ilang minuto lang akong naging busy sa phone about sa work ko. Hindi ko napansin na wala na pala ang anak ko. Hanggang sa biglang nagtanong yung kuya ko kung nasaan daw si Celeste. Ito yung time na sobra akong naalarma. Lahat kami ay naghahanap sa kanya na imposibleng makalabas kasi sarado naman yung mga pintuan. Nahalughog na namin yung buong bahay pero hindi namin nakita ang anak ko. My dad was panicking that time. Then lahat kami ay napatigil nang makita namin na nakaupo si Celeste sa bench na nasa tapat ng bahay namin. Mag-isa lang siya habang hawak niya yung color pencil niya. Tumatawa siya tapos nakatingin siya sa left side niya na parang may kinakausap. Nilapitan ko siya agad at niyaya ko siyang pumasok na. Tinanong ko pa siya kung paano siya nakalabas at sino ang nagpalabas sa kanya. Sabi niya, may babae raw na niyaya siyang umupo at nakipag-usap ito sa kanya. Pero wala naman kaming nakitang babae nung gabing iyon, Kuya Totoy. Matalinong bata ang anak ko at alam kong minana niya yon sa totoo niyang ina. Kaya kampante ako na hindi siya nagsisinungaling. Habang tumatagal, napapansin ko ang pag-iiba ng kilos ni Celeste. Madalas ko siyang nakikita na nagsasalita na mag-isa. Minsan naman ay narinig ko siyang tumatawa. Kapag tatanungin ko siya kung bakit, ang sasabihin lang niya, "Wala po." Tapos parang babalingan niya yung mga laruan niya at magpapatuloy ito sa paglalaro niya. Hindi ko rin maintindihan kung ano ang nangyayari sa kanya. There was a time na bigla niya akong ginigising while telling me na natatakot daw siya kasi may gusto raw kumuha sa kanya. Inisip ko na baka normal na panaginip lang yon ng mga bata or effect lang ng mga pananakot ng mga matatanda sa kanila. Pero hindi iyon ang naging huli. Nasundan pa ang mga kung ano-anong bagay na nangyayari kay Celeste. Maghapon akong nasa kwarto that time since I'm working from home. Normal na sa akin na hindi ako nagpapaistorbo habang nagtatrabaho. Lumalabas lang ako kapag gusto kong i-check ang anak ko. Nagulat na lang ako na habang babad ako sa trabaho, pumasok bigla si Celeste at umiiyak ito. Imbis na sa akin siya dumiretso, sa kama siya pumunta at doon umupo habang umiiyak. Ako naman ay nagtaka at nabigla kasi madalas naman niyang kadikit yung kapatid kong babae na 20 years old. Iyak siya ng iyak. Tapos tinanong ko siya kung bakit at ano ang nangyari. Yung iyak niya ay parang hinahabol niya yung paghinga niya. Then, sabi niya, "Tita, hurt me! Tita, hurt me!" Inamo-amo ko pa siya. Natahan na lagot sa akin ang tita niya. Lumabas ako ng kwarto. Pababa pa lang ako ng hagdan ay napatigil na ako kasi naririnig ko yung boses ni Celeste at ni Au na nagtatawanan sila. Narinig ko pa yung mga tili ng anak ko. Bigla akong nanlamig at kinilabutan. Sa takot ko,
ay dumiretso ako sa baba para makumpirma kung sila nga iyon. Nakita ko silang dalawa na naghaharutan sa sala. Wala akong ibang pinagsabihan tungkol doon bukod sa best friend ko. Sabi niya, bata pa raw si Celeste at posible daw na may kakaiba talagang nangyayari sa kanya. Ang sabi ko naman ay imposibleng mangyari iyon dahil nabinyagan naman siya at lagi ko siyang dinadala noon sa simbahan. Lagi ko rin siyang sinasamahan na magdasal. Simula noon, hindi ko na maalis-alis ang atensyon ko sa kanya. Every time na she's not with me, palagi akong nag-aalala, Kuya Totoy. Para bang meron sa loob ko na hindi mapakali kapag wala sa paningin ko ang anak ko. Marami pa akong napapansin sa kanya kahit yung mga kapatid kong babae madalas na ring magtaka sa anak ko. Makalipas ang ilang buwan na palaging sinasabi ng anak ko na may gusto raw kumuha sa kanya. Hindi ko inaasahang makakasalubong ko ang biological mother niya. Ibang-iba na siya kumpara noon. Maganda manamit at mukhang edukada talaga. Hindi ko maitatanggi na talagang kabadong-kabado ako nung mga oras na iyon. Hindi na ako nakatanggi nang yayain niya akong magkape. Alam kong anumang oras ay bubuksan niya ang usapin tungkol kay Celeste kahit hindi galing sa akin yung bata. Isipin ko pa lang na mawawala siya sa akin ay para nang sinasaksak ng paulit-ulit ang puso ko, Kuya Totoy. Kung ano-ano na ang tumatakbo sa isipan ko na ayokong mawala sa akin si Celeste. Ayokong bawiin siya ng totoo niyang ina. Iyon na nga, kinamusta niya ang anak ko na sigurado daw ay malaki na at magandang bata. Sabi ko ay ayos lang. Matalino at mabait siyang bata. Kako ay manang-mana sa katalinuhan niya. We're both laughing. Kasi totoo naman, matalino talaga siya noong high school pa lang. Natahimik na lang ako nang bigla niyang sabihin na gusto raw niyang makita at makilala si Celeste. Kahit raw, huwag ko siyang ipakilala bilang tunay na nanay ng bata. Pero hindi ko pa rin maiwasang mag-isip, Kuya Totoy. At first, diretso ko talagang sinabi na ayoko. Hindi ako komportableng magkausap o magkita man lang sila ng anak ko. 2 linggo naman ang lumipas nung huli kaming nagkita. Palaging nagigising ang anak ko at lagi rin niyang sinasabi na may gusto daw kumuha sa kanya. Iyon na naman ang paulit-ulit niyang sinasabi. May isang babae raw sa panaginip niya na sinasabing siya daw ang tunay niyang ina. Hindi ko alam kung anong merong kakayahan ang anak ko. Hindi ko alam kung nagkataon lang ba ang mga panaginip niya noong mga araw na iyon kasabay ng muli naming pagkikita ng biological mother niya. Nagdesisyon akong makipagkita ulit sa ina niya. Harapan kong sinabi na hindi na niya pwedeng makita pa ang bata. Masakit para sa akin na gawin iyon dahil pareho lang kami na isang ina. Pero hindi niya alam yung pakiramdam ko na sa loob ng halos 7 taon, kay Celeste lang umiikot ang mundo ko. Kapansin-pansin na rin ang mga pagbabago sa kanya. Even my mom telling me na baka may ability ang anak ko. One night, 2 lang kami sa bahay. Nakabukod na kasi ako simula nung magkaroon ako ng stable job. Umalis ang kapatid kong 20 years old. Umuwi siya sa parents namin. Sa sala kami kumain ni Celeste para manood. Usually, pag wala siyang kailangang gawin,
Hinahayaan ko siyang manood at mag-relax. Habang kumakain kami, grabe yung tawa niya. Wala namang sobrang nakakatawa sa pinapanood namin. Hinayaan ko lang siya kasi baka masyado lang siyang natutuwa. Kaya lang, bigla akong natakot nung nagsalita siya at sinabi niyang, "You're so funny!" habang tumatawa. Muntik pa akong mabulunan sa takot na parang hindi ko malunok yung kinakain ko. Hindi ko siya kinibo. Binaliwala ko siya at nakinood na rin ako. Para akong lumulunok ng bato dahil sa sobrang kaba. Ilang saglit lang ay bigla niya akong kinausap at sabi niya, "Mommy, my friend told me na I need to be careful daw po." Hindi ko naman alam kung sinong friend ang tinutukoy niya. Wala naman siyang ibang kaibigan bukod sa anak ng best friend ko. Tinanong ko siya kung sinong kaibigan ang nagsabi sa kanya at bakit niya kailangang mag-ingat. Then sabi niya, "She's nice, Mom. Sabi po niya, wag daw po akong sasama kahit kanino." Kinuwento ko sa parents ko kung anong mga sinasabi ni Celeste. Kahit yung mga panaginip niya at yung mga pagkikita namin ng totoo niyang ina. Dahil doon, pinili kong bumalik kami sa Cebu. Hindi rin kasi ako kampante na nasa iisang lugar lang kami ng biological mother niya. Hindi ko pa rin kasi nasasabi sa anak ko kung ano ang totoo. Natatakot ako na baka hindi kayang intindihin ng batang isip niya kung ano talaga ang mga nangyari. Pinagsawalang bahala ko rin yung mga nangyayari sa anak ko. Nagbakasakali ako na masyado lang akong nag-overthink o naninibago lang ako dahil nga nagkakaisip na siya. Nung nasa Cebu na kami, naisip kong kailangan ko ng makakasama sa bahay. Lalo pa at nagtatrabaho ako. Lagi akong babad sa computer. Kaya kumuha kami ng magiging kasambahay na halos kaedaran ng kapatid kong bunso. Gusto ko kasi yung medyo hindi ganun katanda. Mahilig kasi makipaglaro si Celeste. Sobrang hilig rin niya makipagkulitan kagaya sa kapatid ko. Dito na nga, tanghaling tapat noon, itong kasambahay namin ay bigla akong tinawag. Umiiyak daw si Celeste. Iyak daw ng iyak ito. Pagpunta ko sa anak ko ay hindi pa rin siya tumitigil. Tapos nilalayo niya yung manika na binigay sa kanya ng kasambahay namin. Sabi ko, "Anak, bakit ka umiiyak? Ano bang problema? Sabihin mo kay Mami." Tinuturo niya yung manika at sabi niya, "I told Ate Flor po na ayaw po yung manika na yan. Ayaw ko yan kasi nag-aaway dyan. Kasi pinag-aaway po dyan, Mami." Hindi ko siya maintindihan honestly, Kuya Totoy. Alam niyo yung kwentong bata na parang puzzle na ikaw dapat ang makabuo. Pinakuha ko na lang kay Flor yung manika at sabi ko ay ilayo na niya at hindi titigil kakaiyak si Celeste hanggat nakikita niya iyon. Baka ako ay nag-iinarte lang o inaanto. I talked to her. Sabi ko, masama yung inaasal niya. Dapat be thankful at marunong mag-appreciate sa mga bagay-bagay. Then she replied, "I don't like the doll, Mommy. Meron sa kanya namatay at nag-away. Ayoko nun, Mommy." Very confusing. Kinagabihan, kinausap ko si Flor, yung kasambahay namin, at tinanong ko siya tungkol sa manikang iyon, kung saan niya nakuha o nabili.
Bargain na daw yung manika. 20 pesos lang daw, kaya naisip niyang bilhin ito para kay Celeste. Honestly, Kuya Totoy, maganda naman po yung manika. Wala siyang damage, kaya nakakapagtaka lang na ganoon ang sinasabi ng anak ko. Nang gabi ring iyon, inutusan ko si Flor na magtawag ng albularyo. Yung kilala niya na magaling at legit talaga. Kaya lang, nung dumating na yung albularyo, ay papasok pa lang sa loob ng bahay, ay bigla itong napaatras. Bigla siyang tumanggi. Hindi daw niya matutulungan ang anak ko. Ang ginawa ko, ako na lang mismo ang pumunta sa bahay ng albularyo. Mukhang nakilala niya ako kaya pinaupo niya agad ako sa harap niya. Gusto ko lang malaman kung bakit niya tinanggihan ng ganoon ang anak ko. Pero wala pa man din akong naitatanong, nakuha ko na agad ang kanyang sagot. Hindi daw niya kayang pagalingin ng anak ko. Walang kahit na ano ang makakapigil sa kakayahan o abilidad na meron si Celeste. Kinwento ko sa kanya ang lahat ng mga kakaibang kilos na napansin ko sa bata. Mula sa mga panaginip niya, sa pagsasalita niyang mag-isa, kahit yung pagkakataong may gumaya sa kanya. Basta, lahat-lahat ng nangyaring kakaiba, Kuya Totoy, ay ikinwento ko ito sa albularyo. Sabi ng albularyo, may kakayahan ang anak ko na makita ni Celeste ang mga nangyari o mangyayari pa lang sa pamamagitan ng panaginip o paghawak ng tao o hindi naman kaya ay bagay. Hindi rin daw imposibleng maraming nakikita si Celeste na hindi nakikita ng normal nating mga mata. Kailangan ko raw siyang ingatan, lalo at may kakaiba siyang kakayahan. Ilang buwan na lang ay magpipitong taon na si Celeste. May karugtong abangan. Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon sa Kilabot Pinoy Horror Stories? Like and subscribe na sa aming YouTube channel. Give us 5 stars rating. Kung may sarili kang nakakatakot na kwento, ipadala ito sa aming Facebook page o sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag kalimutang i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para sa updates sa bagong episodes. Hanggang sa susunod na kwentuhan, mga repakol. Paalam!